Ibinasura ng Appeals Chamber sa International Criminal Court ang 4 na pangunahing apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon Abril 22, 2026. Dahil dito, formal nang hinawakan ng korte ang jurisdiction upang ituloy ang kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya sa kabila ng patuloy na paggigiit ng kanyang mga abogado na walang jurisdiction ang ICC dahil sa pag-atras ng Pilipinas noong 2018. Kaya naman ang desisyon ay nangangahulugan na natapos na ang mga legal na butas ni Duterte upang pigilan ang investigasyon sa matagal ng war on drugs. Alinsunod dito, kinuna ng pahayag ng Bombo Radio Cebu si Attorney Rameses Victorious Gatchalian Villa Gonzalo, isang ICC accredited lawyer, upang malaman ang kanyang masasabi hinggil dito. At ayon kay Attorney Villa Gonzalo, batay sa kanyang nakita, gaya ng nakikita ng karamihan, ito ay isang summary lamang. Dagdag pa niya na batay sa kanyang pagsusuri noong nakaraang buwan, ang itinaas ay normal na panig ng depensa na walang jurisdiction sa kaso at ang tinatawag na complementarity na nagsasaad na mayroong korte sa bansa o sa bansang Pilipinas na maaaring humawak sa kaso. Ngunit nilinaw din ito na ang ika-4 na apela na ibinasura rin na isang hindi wastong investigasyon. Kaya naman binigang diin ni Attorney Villa Gonzalo na batay sa 4 na dahilan na inilahad ni Duterte, ibinasura ito ng Appeals Chamber na makakaapekto sa dating Pangulo at maaantala ang pagkumpirma ng desisyon sa mga korte. Perhaps they could file a motion for reconsideration or its equivalent pleading kasi wala nang iaakyat yan. And then pag sakasakaling na-confirm yan, we'll never know kung ano yung strategy ng defense, kung magpa-file sila ng maraming motion, so tatagal pa yan. It could be months or even years. So sa atin na mga spectators lang muna, mag-observe lang tayo. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!